Binatikos ni Donald Trump ang Panama Canal, sinasabing ang US ay sinisingil ng mas mataas kaysa sa nararapat. Bagamat mahalaga ang kanal sa pandaigdigang kalakalan, itinanggi ng gobyerno ng Panama ang mga paratang na ito. Nagpahayag din si Trump ng mas malawak na pangamba tungkol sa lumalaking impluwensya ng China sa mga daungan malapit sa kanal na nagpapataas ng tensyon sa geopolitika. Ang muling pagkuha ng kontrol sa kanal ay tila imposible nang walang paggamit ng puwersang militar. Binatikos ni Donald Trump ang pamamahala ng Panama Canal. Sinasabing hindi pantay ang trato sa US alinsunod sa matagal ng kasunduan. Naniniwala siyang dapat muling makuha ng US ang kontrol dahil sa umano'y mga paglabag sa kasunduan. Napakahalaga ng Panama Canal sa pandaigdigang kalakalan dahil napapaikli nito ang oras at distansya ng paglalayag mula Asia papuntang East Coast ng US, kaya't hindi matatawaran ang kahalagahan nito. Nakabatay ang mga paratang ni Trump sa isang kasunduang nilagdaan mahigit 40 taon na ang nakalilipas na naglipat ng kontrol ng kanal sa Panama. Iginiit niya na hindi nasusunod ang mga tuntunin ng patas at makatarungang singil sa kasunduan. Tinanggi ng Panama Canal Authority ang mga paratang, sinasabing ang toll ay batay sa laki, uri at schedule ng barko, upang matiyak ang patas na singil para sa lahat ng bansa. Noong 2007 hanggang 2016, nagkaroon ng $1 bilyong na pagpapalawak ng Panama Canal upang ma-accommodate ang mas malalaking barko. Noong 2023, tumaas ang toll ng 10% para sa ilang barko dahil sa tumataas na gastos sa operasyon, na umaabot sa humigit kumulang $280,000 ang bayad para sa mga medium-sized na container ship kada transit. Dahil sa mababang antas ng tubig, ipinatupad ang isang auction system para sa transit slots na nagpapahintulot sa mga kumpanya na magbayad ng premium para sa mas mabilis na pagdaan. Ang isang kumpanya ay nagbayad ng $4 na milyong. Bagamat may mga tanong ukol sa pagiging patas nito, malaki ang naitulong nito sa kita ng Panama Canal Authority na kumita ng $5 bilyong noong 2024 kung saan 70% nito ay kita. Nag-aalala rin ang mga tao tungkol sa impluwensya ng China sa mga daungan malapit sa Panama Canal na nagdudulot ng takot sa posibleng paggamit nito para sa layuning militar at mga banta sa neutralidad ng kanal. Parehong nagpahayag ng pagkabahala ang administrasyon ni Trump at Biden ukol sa panganib sa pambansang seguridad. Sa kabila nito, iginiit ng Panama na walang legal na batayan ang US upang mabawi ang kontrol sa kanal at ang aksyong militar ay nananatiling malabong opsyon. Ano sa tingin mo? Huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa higit pang kwento sa politika.